Hello, magandang araw po sa ating lahat o di kaya'y magandang umaga na. No, kasi alas 12:44 na ng umaga dito sa Pilipinas. Kamusta po kayo, no, mga kababayan po natin, saan mang sulok ng mundo? Once again, welcome po dito sa ating Munting Tinig channel. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng ordinaryong Filipino na palagi pong nagsasabi na tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ang pag-usapan natin ngayon, mga kamunting tinig, itong tuloy-tuloy na impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ayon po sa balita na ating mga nasagap na yung mga damit daw o yung mga robe daw na gagamitin o susuotin ika nga ng mga senator judge sa impeachment trial ni Sara Duterte ay ready na, tapos na. So, ibig sabihin, naghihintay na lang talaga tayo ng tamang panahon sapagkat alam niyo ba, di ba, nagmamatigas pa si Chis Escudero. Oo, pero ayon sa balita, mga kamunting tinig, na nagawa na daw po ang mga isusuot ng mga senator judges. Okay? Yung mga robe, no, para sa gagawing impeachment trial laban kay Sara Duterte na walang kwenta. At yan po ay sinabi ng ating Secretary General sa Senado na walang iba kundi si Attorney Bantog. Yan. Kasi siya po yung nag-deliver ng robe. Na-deliver na rin daw yung mga robe. Hala? Oo, na-deliver na daw po yung mga robe. Yung gagamitin, alam nyo ba kung yung kulay parang yung nasa huwis ka? O, ayun. So, sabi po yan ni Attorney Renato Bantog, ang secretary po ng Senado. So, na-deliver na pagkatapos kung masusunod ang plano, nakatakda daw po di umano na magsimula sa Hulyo 30 ang impeachment trial. June 30 talaga, no? Pag matuloy na, kasi tapos naman. May mga damit naman na susuotin ang mga senador, judges. So, sino kaya ang susuot? No? Makasali kaya dyan yung mga ano talaga, yung mga bagong halal. Oh, yan, talagang very clear yan. Kasi kung masusunod yung plano, Hunyo 30 po magsisimula ang impeachment trial. Kasi, alam nyo bakit? Kung matatandaan po natin, na si Sara Duterte ay na-impeach po ng House of Representatives sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, no, ng kanyang opisina at ng Department of Education na kung saan siya po ay nagsilbi bilang Education Secretary. Ay nako, kasi sa panahon na yon inappoint siya ni PBBM bilang Department of Education Secretary kasi gusto niya talaga na pamunuan noon ang Department of National Defense. Kaya lang po, si Gibo Teodoro ang itinalaga bilang Secretary ng Department of National Defense. Si Sara Duterte nilagay po through benefit of the doubt ng ating mahal na Pangulo bilang Department of Education Secretary. Ang problema, okay, ang nag-ugat ng kanyang impeachment ay pagka-impeach sa kanya ng House of Representatives ay yung maling paggamit ng pondo ng kanyang opisina bilang BP at the same time bilang Department of Education Secretary. So gayon din, ang kanya umanong planong, di ba, natatandaan po natin na nag-hysterical si Sara Duterte, tapos nagbabanta sa ating mahal na Pangulo, sa First Lady, sa Speaker ng Kamara na kung ano daw po ang mangyari sa kanya, tatapusin itong tatlo na nabanggit. At saka talagang nanlilisik ang kanyang mga mata, galit na galit siya. Hindi maipaliwanag talaga kung saan po kumukuha ng tapang at lakas ng loob si Sara Duterte during that time. So isa po yan sa mga naging dahilan kung bakit nireklamo siya ng impeachment. At napagtanto po na talagang overwhelming ang bumoto para ma-impeach si Sara Duterte sa Kamara. Kahit pa yung mga dating kaalyado ng tatay niya, bumoto para po siya ay ma-impeach. So, more than 3/4, no? Kaya kailangan lang nga, 1/3 lang
Pero overwhelming. May nagpahabol pa kasi during that time sa Butuhan, hindi po sila nakapag-personal appearance. Kaya pinadala na lang yung electronic signature. Pero kahit hindi po mahabol yung electronic signature, talagang overwhelming po yung mga membro ng Kongreso sa mababang kapulungan ang nag-impeach po kay Sara Duterte. So I do not know kung this particular news ay magiging masaya ba ito ang kampo ni Sara Duterte kasi talagang mainit-init na balita, no, na yung robe na gagamitin ng mga senator judges impeachment trial nakahanda na and ready na po i-deliver. Ayon po yan sa secretary. Mahalaga po na mapagtunan ito ng pansin sapagkat hindi po pwedeng itolerate lalong-lalo na yung mga impeachable officials na mag-abuso sa kanilang tungkulin. Gaya ng ginawa ni Sara, umabuso siya, ginamit niya yung paglustay niya ng pundo sa pamagitan po ng pag-interpret na confidential nga. Okay naman sana kung confidential, pero yung gagamit ka ng mga pangalan na, can you imagine that, hindi pa pinanganak ang tanga, nandoon na. May Mirigris Piatos, o may mga Rinan Piatos, meron pa mga brand ng cellphone, may mga chichirya, kung ano-ano na lang na mga katangahan at mga kalokohan para lang mapaniwala po yung taong bayan na tama po ang paggamit nila ng pondo, which is not. Kasi okay, ginamit mo pero nagkaroon pa ka ng kasong technical malversation of funds dahil hindi mo naman po dapat gastusin yon sa ganito kasi nga iba po ang paggasto ng confidential funds. Meron pong guidelines yan, no? Meron pong mga memorandum circular na dapat po sundin ng isang opisyal ng ahensya ng gobyerno kung mayroon po siyang pondo na confidential or intelligence funds. Hindi mo pwedeng gagawa-gawa ka ng mga peking pangalan. Lalo kang pagdudahan ng sambayanan yan pag magiging ganon. So nag-ugat po ang impeachment complaint laban kay Sara dahil po sa kanyang maling paggamit ng kanyang pondo. At yung kanyang pagbabanta sa buhay ng ating mahal na presidente na parang tralala siya doon na magsasalita siya sa harapan ng mga media o mga kasama niya doon sa social media niya, kasama na yung mga vlogger na ayun, sinusuportahan lang magaling din kasi mauto itong mga DDS vlogger kaya nauto nila yung mga Duterte. Oo, kaya nga itong mga Duterte tuwang-tuwa naman dahil akala nila magagamit nila yung mga libo-libo na mga subscriber ng mga DDS vlogger. Yun pala ay dumami ang kanilang mga subscribers because naka-boast po ang kanilang mga account. Yung iba bumibili pa po ng mga accounts, subscriber, and then yung iba po ay pinagpupugaran pa ng mga trolls. No? Yan po yung mga computer generated. No? So hindi po totoong mga tao, mga gawa-gawa. Walang mga mukha, walang identity. No? Ang trabaho nila mangbati sa gobyerno. Palabasin na marami pong suporta ang mga Duterte na kaalyado ng China. So those are the propaganda style, no? Mga propagandist style para makuha po yung atensyon ng sambayanang Pilipinong salat sa kaalaman. So ito, hindi po talaga ito fake news dahil siguradong-sigurado po kasi ang sekretary mismo ng Senado ang nagsabi na i-deliver na po yung mga toga, tapos na yung mga toga, yari na pa yung mga toga o yung robe na gagamitin po ng mga senator judges po natin. So malapit na pong husgahan, malapit na pong malaman ng taong bayan kung yung sinasabi ni Sara Duterte na confident siya na hindi siya makonvict dahil tiwala siya sa kanyang mga abogado. Sabi nga ng ating mga mambabatas, normal lang na palakasin niya yung kanyang sarili. At papaniwalain niya yung sarili niya na makakaligtas siya. Kasi ang gagawin lang po kasi ni Sara Duterte doon at ng kampo, pasinungalingan ang lahat ng sinasabi doon sa impeachment complaint na tinransmit sa Senado. Pag hindi po ni Sara Duterte mapasinungalingan yan at wala siyang may pakitang ebidensya na kasinungalingan yung ginagawa ng prosecution or prosecutors natin, di talagang perpetual disqualification to hold office because based sa article of impeachment na na-violate niya
mayroon pong perpetual disqualification to hold public office. Ngayon, pag hindi naman makonvict si Sara sa Senado, nakaambang naman po ang mga grupong filean siya sa Korte Suprema. So, pwede siyang anuhan ng mga kaso or plunder. Pero ang importante doon talaga, alimbawa, dahil po sa nalaman na ni Sara Duterte ito, natapos na, baka magbigla resign ito bilang pangalawang pangulo. Pag mag-resign siya, kakasuhan pa rin siya sa korte. Pag hindi siya mag-resign at makonvict siya sa Senado, ang mangyayari po sa kanya, ang kaparusahan doon is perpetual disqualification to hold public office. Hindi pa nagsisimula yung impeachment, nag-resign na si Sara, ituloy po ang impeachment at magro-roll po ang impeachment court through impeachment court judges ng mga senador. Okay, magro-roll po sila dyan sa kung ano po ang parusa ng mga article of impeachment na kin-complain laban kay Sara Duterte. At isa po doon sa mga possible na kaparusahan ay yung perpetual disqualification to hold public office. So, klarong-klaro po yan, mga kamunting tinig. Gusto ko lang po kayong i-update kasi busy po tayo sa pag-uusap tungkol po sa bigas na nilait-lait ni Sara Duterte, na nagduda siya, na pangkain po daw ng baboy, hindi daw makatao. Makalimutan natin itong tumatakbong impeachment. Ito po yung dapat natin talagang tutukan. Kasi, ang ginagawa lang ni Sara dyan, pang-aasar. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-comment. So, ito po ang dapat nating tutukan at kalampagin na sa lalong madaling panahon, masimula na po ang impeachment. O, pwede namang after ng election. Particularly yung date kasi nila is June 30. Pero maaari pa pong mapaaga pa ang pagsimula. Depende po yan kung magbago po ang mode or ang pananaw ng ating Senate President na si Chis Escudero na nakakatanggap din ng mga batikos. No? Kasi nga, bakit hindi niya maiintindihan yung forthwith proceed na yon? Because after na matransmit ang article of impeachment sa Senado, iaaktuhan dapat yon ng Senado. Magko-convene po sila, mag-special session sila, okay, para pag-usapan kung kailangan ba nilang i-amend yung impeachment rules na in-apply nila before sa mga impeachable officials who happened experience impeachment trial. No? Yun po yung mga kaganapan, mga kamunting tinig. Baka mamaya matabunan po yun ng issue ng bigas, yung mga panawagan ng taong bayan na suportahan natin ang ating mga mambabatas na tatayong mga prosecutor para si Sara Duterte ay may panagot sa kanyang kasalanan. Betrayal of public trust, malversation of funds, technical malversation of funds. At the same time, meron pong banta sa buhay. Ang dami pa, parang 7 article po ata. So, every article, i-rule po yun. Kung manalo man siya sa isang article, matalong siya, so, still, convict pa rin siya. No? At yan po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino na mangyari. So, again, ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Si Sir Glenn. So, kung bago po kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. And please comment down below kung ano po ang inyong comment dahil napag-alaman po natin ayon po sa Senado sa pamamagitan ng Senate Secretary na i-deliver na lang po yung mga matagal nang tapos na mga robe na gagamitin po sa impeachment trial laban kay Sara Duterte na kung saan nag-ugat sa paggasto niya ng hindi tama sa pundo, lalong-lalo na sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng ahensya na kanyang pinamumunuan bilang Department of Education Secretary. Salamat, adios, and mabuhay po tayong lahat. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated the moment na magla-livestream ako at mag-upload ng mga video katulad nito. Bye-bye and salamat.